Nabulabog ang eskinita sa pagpasok ng mga operatiba. Ito na, oras na para itigil ang pagbebenta ng iligal na droga. Doon daw sa Santa Cruz, Maynila, may kalyeng liku-liko at tila gwardyado. Pero hindi raw dahil may kayamanang nakatago, kundi mayroon daw iligal na drogang lantarang inilalako. Kaya sa tulong ng 2 search warrant, sinugod ng mga operatiba at investigador ang ilang bahay sa kalye Tambunting. Ang target, sina Jaime Jimenea at ang hipag niyang si Lisa. Itong Jaime and Lisa, no? Nakaroon na rin sila ng sariling contact. At ang konsumo nila, siguro, as an average weekly, pumapatak sa 10 grams, ano? So, depende yan. Kung ang kanilang contact maraming supply, malaki rin yung na-i-distribute nila dun sa edit. Naghain ng 2 search warrant sa tahanan ng mga target na sina Jaime at Lisa Jimenea, ang Philippine Drug Enforcement Agency National Capital Region o PIDEA NCR. Sa loob ng isang nakasaradong kwarto nakita ang maghipag. Magsisimula na ang paghahanap sa mga ebidensya laban sa kanya. Pero bago pa man magsimulang maghalungkat, isang balita ang kumalat. Nawawala raw ang isa sa mga nahuling target. Teka, nandito lang siya kanina. Mabilis na umaksyon ng mga operatiba. Come out, wherever you are. Matapos ang ilang minuto, nakita muli si Lisa Jimenea sa kanyang bahay, sa ilalim ng kama. Pinahirapan mo ba kami, ha? Pinahirapan mo ba kami? Oo, pawis na pawis ka. Alam mo, di ka rin matyaga, ha? Ayun naman pala nagpakababa. People of the Philippines, plaintiff versus Jaime Jimenea. Nang dumating ang mga opisyal ng barangay, sinimula na rin ang paghalughog sa 3 bahay na pugat umano ng droga. Unang pinuntahan ang bahay ni Lisa. Hinalungkat ng PIDEA ang mga gamit at hinalughog ang bawat sulok ng bahay. Wala silang pinaligtas. Maging ang pambatang bag na ito na inosente sa unang tingin. Pero nang buksan, boom! Hindi pala pambata ang laman. Plastic sachet, ito lang, sama-sama sila, isang bag sila. Meron po pumupunta rito na kakilala ko na dito po siya umi-stay. Hindi po taga rito eh. Pag nagbawa po may kausap siya. Ano pong ginagawa dito sa bahay? Minsan dito sa amin tumatambay. Ganon? Kanino po yan? Sa kabilang kwarto, bumulaga rin ang ilang pang sachet na pinag-iinalaang shabu sa loob ng kabinet. Sunod na hinalughog ang bahay ni Jaime Jimenea. Inisaysa rin ang lahat ng mga gamit at lahat ng lugar na maaaring pagtaguan ng droga. Depensa ni Jaime, huminto na siya sa pagtutulak ng droga. Alam mo, di ba? Magamit yan. So hindi ka natutulak ng droga? Hindi ka nagbibenta? Hindi. Nang makuha at maipon na ang lahat ng ebidensya, isinama na sa tanggapan ng PIDEA ang mga nahuli. Nagtungo rin kami sa impila ng pulisyang may sakop sa barangay, pero hindi sila nagbigay ng anumang payag sa investigador. Naharap ngayon sa mabibigat na kaso ang mga naaresto. 80 grams yun sa dalawa and assorted para parelya. Kaya sila, pumapatak sila sa illegal possessors ng dangerous drugs at saka drug paraphernalia. Section 11 and Section 12. But ito nga, dahil more than 10 grams ito punishable by life imprisonment and 400,000 pesos penalty yan, pataas. Naharap sa mabibigat na kaso ang mga naaresto habang pansamantala silang nasa kulungan at gumugulong ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Magsilbi sana itong babala sa mga utak at tulak ng droga. Hindi pa rin kayo lulusot sa mga operatiba at sa lente ng investigador.
Tayaro. Hindi lang isang kundi dalawang saklaan sa Malabon. Oo, lahat pwede daw maglaro. Kasi daanan yun, highway yun. Pwede kang tumaya kung kahit sino. Mapababae, mapabata,